Magandang araw mga bata, ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 4, Week 3, Day 1 ay tungkol sa pabula, sanhi at bunga at suliranin. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Narito ang batayan ng ating aralin. Pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayang pagkatuto, mga layunin. Panimulang gawain. Masayang araw mga bata, masaya ako at muli na naman tayong nagkita. Para sa ating pagganyak, awitin ang may 10 palaka. Narito ang liriko ng awit. May 10 palaka na nakaupo sa troso, kinakain ang masarap na insekto, tumalon ang isa sa malamig na tubig, ngayon may 9 na palaka na lang. Ulitin ang verse habang nababawasan ang bilang. May 1 palaka na nakaupo sa troso, kinakain ang masasarap na insekto, tumalon ang isa sa malamig na tubig, ngayon nawala na ang mga palaka. Nakakita na ba kayo ng palaka? Ano-ano ang mga katangian ng palakang inyong nakita? Ano-ano kaya ang mga katangian ng palaka sa ating kwento? Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pabula, sanhi at bunga, gayon din ang mga suliranin. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Paghahawan ng balakid, narito ang maikling kahulugan ng mga salita. Natisod, na ipatid ang paa sa isang bagay kaya nawala ng balanse. Chemical, sangkap o sustansya na ginagamit sa industriya o agham. Mapanganib, nagdadala ng banta, pinsala o kapamakan. Langkay, grupo o pangkatin. Lumutang, pagpapanatili sa ibabaw ng tubig o likido, imbornal, kanal na dinadaluyan ng maruming tubig, mautak, madiskarte, matalino. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Magkakaroon tayo ng shared reading. May 10 palaka. May matalinong palaka. May isang mautak na palakang naglalakad nang bigla siyang natisod at nahulog sa isang malalim na timba ng gatas. Ang sitwasyong ito ay lubhang mapanganib dahil hindi siya makatalon palabas na tila ba nakulong sa isang madilim na imbornal. Sa halip na sumuko, patuloy siyang sumipa ng sumipa upang lumutang. Dahil sa kanyang walang tigil na paggalaw, ang gatas ay namuo at nagkaroon ng pagbabago o parang reaksyon ng kemikal hanggang sa ito ay maging mantikilya. Dahil tumigas ang gatas, nagawa niyang tumapak dito at muling makabalik ng ligtas sa kanyang langkay. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Sanhi at bunga. Sanhi, ito ang dahilan o pinagmulan ng kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Sumasagot ito sa tanong na bakit. Ang bunga, ito ang resulta o epekto o kinalabasan ng isang pangyayari. Sumasagot ito sa tanong na ano ang nangyari. Halimbawa, sanhi, patuloy na sumipa ang mautak na palaka. Ang naging bunga nito, namuo ang gatas at siya ay nakalabas sa timba. Pagsasanay, isulat ang S kung ang may salungguhit ay sanhi at B naman kung ito ay bunga. Number 1, nahulog ang palaka sa timba dahil siya ay natisod. Ang may salungguhit dahil siya ay natisod. Number 2, patuloy na sumipa ang palaka kaya siya ay lumutang. Ang may salungguhit kaya siya ay lumutang. Number 3, ligtas siyang nakabalik sa kanyang langkay dahil sa kanyang diskarte. Ang may salungguhit, ligtas siyang nakabalik sa kanyang langkay.
Number 4. Dahil tumigas ang gatas, nagawa niyang tumalon palabas. Ang may salungguhit dahil tumigas ang gatas. Number 5. Mautak ang palaka kaya hindi siya agad sumuko sa panganib. Ang may salungguhit, mautak ang palaka. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Para sa number 1 S, number 2 B, number 3 B, number 4 S, number 5 S. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang suliranin ay tumutukoy sa problema o pagsubok na kinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Ito ang nagbibigay ng tensyon at nagpapatakbo sa daloy ng mga pangyayari. Sa kwentong Ang Matalinong Palaka, ang suliranin ay ang pagkahulog ng palaka sa malalim na timba ng gatas kung saan hindi siya makatalon palabas at maaari siyang malunod. Paglalahat at paglalapat. Nagdudulot ng kapahamakan sa mga hayop ang pagtatapon ng kemikal at basura sa paligid. Pagtataya ng natutuhan. Sumulat ng talatang may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa suliranin sa kwento na pinag-uusapan sa nakaraang gawain. Narito ang halimbawang tugon. Ang pangunahing suliranin sa kwento ay ang pagkakahulog ng mautak na palaka sa isang malalim na timba ng gatas. Dahil sa dulas at lalim nito, naging mapanganib ang kanyang sitwasyon at hindi siya agad makatalon palabas. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagsubok dahil maaari siyang malunod kung hindi siya gagawa ng paraan. Sa kabila ng takot, ginamit niya ang kanyang talino upang makaisip na solusyon sa gitna ng panganib. Mahusay mga bata, natapos niyo ang ating aralin sa Pilipino. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw mga bata.